Magandang gabi at welcome sa On The Record, ang in-depth interview show ng I24 News English. Habang papalapit ang Israel sa bagong halalan, ilalaan namin ang ilang susunod na episode sa mga lokal na isyong madalas hindi napapansin sa mabilis na balita at hindi napapabalita sa headline. Ang palabas ngayong gabi ay magpo-focus sa komunidad ng Druze sa Israel na bumubuo ng mahigit 1.5% ng populasyon ng Israel. Ngunit napakarami sa kanila ang nagsisilbi sa IDF. Ang rate ng pag-enlist sa mga Israeli Druze ay mahigit 80% kumpara sa wala pang 75% sa pangkalahatang populasyon at karamihan sa kanila ay sumasali sa mga combat unit. Ang pinagsamang sakripisyo ng mga sundalong Hudyo at Druze na magkasamang lumalaban, lalo na sa digmaan mula noong Oktubre 7, ay inilarawan bilang isang tipan ng dugo, Brit Damim. Sa kabila ng malalim na ugnayan, marami sa mga Druze sa Israel ang naniniwalang tinitingnan lang sila ng Estado bilang katuwang sa sakripisyo, ngunit hindi nakakaranas ng pantay na karapatan. Sa halip na isang tipan ng dugo, nais nilang makita ang isang tipan ng buhay. Tatalakay namin ni Amir Knifes ang mga hamon at oportunidad ng komunidad ng Druze sa Israel na yon. Si Knifes ang tagapangulo ng Israeli Druze Center at ng Kilusan Druze para sa demokrasya at pagkakapantay-pantay. Lektor siya sa politika at internasyonal na ugnayan sa mga akademikong institusyon sa Israel at abroad at kandidato sa paparating na primerya ng Partido ng Demokratang Sentro-Kaliwa. Amir, salamat sa pagsama mo ngayong gabi. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sisismulan ko ito sa pagbasa ng isinulat mo halos 2 taon na ang nakalipas at ika-quote kita. Para sa maraming kabataang Druze, ang Oktubre 7 ay simbolo ng pagkaputol ng tiwala sa pamahalaang Israeli. Sa isang banda, niyayakap ng komunidad ng Druze ang mga tao ng Israel at niyayakap din sila ng mga tao ng Israel. Pinagbubuklod tayo ng mga trahedyang naranasan ng mga Hudyo at Druze bilang nagdadalamhating pamilya. Sa kabilang banda, patuloy na iginagapos ng pamahalaan ng Israel ang mga Druze sa pamamagitan ng mga batas tulad ng nation-state law at batas ng Kamanitz. Ang mga batas na ito ay itinutulak ang mga Druze sa laylayan at lalo silang inilalayo sa lipunang Israeli. Ngayon, ito ang iyong mga salita. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga batas na yon ng mas detalyado mamaya. Pero una sa lahat, ganito pa rin ba, makalipas ang 2 taon, ang karanasan ng mga Druze sa Israel na yon? Sa kasama amang palad, yan ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga Druze sa Israel sa 2026. Nakakalungkot talaga na gaya ng sinabi mo sa simula na meron pa rin kaming pakiramdam na parang nasa antas pa rin kami ng dugo. Tipan at hindi talaga kami lumipat sa tipan ng buhay. Gaya ng palagi naming gusto naming maging ganoon. At ito ay talagang nakakasama at masasabi ko nagpapahirap. Kapag nararamdaman mong naalala ka lang ng Estado kapag nagsasakripisyo ka, kapag nasa unahan ka ng laban at kapag meron ka lang. Mga sundalong namatay sa unahan ng laban. At lalo nitong pinapahirap para sa mga kabataan na patuloy ding nagtatanong tungkol sa kanilang kinabukasan sa Estado ng Israel. Kaya meron kaming pakiramdam na sa isang banda, kami ay ganap na nakapag-integrate sa ilang mga aspeto. Sa lipunang Israeli, sa mga puwersang pansiguridad, nakikita namin ang aming sarili bilang mahalagang bahagi ng lipunang Israeli at ng Estado ng Israel. Samantalang sa kabilang banda, patuloy naming nararanasan ang diskriminasyon mula sa panig ng Estado. Tulad ng nabanggit mo, ilan sa mga diskriminasyong batas na ipinasa ng kasalukuyang pamahalaan at ng mga naunang makakanang pamahalaan ay talagang ipinataw sa komunidad ng Druze. Kaya saan ba sumasalubong ang diskriminasyong ito sa karaniwang Druze sa kanyang araw-araw na buhay? Ibig sabihin, wag na muna nating pag-usapan ang tungkol sa mga halaga, ang pakiramdam ng pagmamay-ari sa Estado o kung ano paman. Gusto kong ilapit ito sa araw-araw na buhay ng isang Druze. Saan tumatama ang diskriminasyon sa kanila? Sa tingin ko, may 2 antas ito.
Meron kang isang antas ng mga batas, ng mga deklaratibong batas, tulad ng mga batas ng nation state, kung saan malinaw na inilalagay ka sa posisyon na parang ikaw ay tagalabas at pangalawang uri ng mamamayan dahil wala itong sinasabi tungkol sa pagkakapantay-pantay. Wala itong sinasabi tungkol sa pagbabahagi ng inaharap at ng Estado. Ideya. Sa kabilang banda, meron kang mga batas ni Kamenets na may kamay at daliri rin sa lupa na siyang pumipigil sa pag-unlad ng ating mga baryo at bayan. Kaya ang batas ni Kamenets, halimbawa, ay isang batas na pumipigil sa ating kabataan na magpatayo ng kanilang sariling mga bahay. Hinahadlangan nito ang mga lokal na konseho na magdala ng industrial na lugar. Pinipigilan nito ang ating mga negosyante na magkaroon ng mga bagong proyekto at mga startup. Kaya nararamdaman namin ang diskriminasyong ito araw-araw. At huwag na natin pag-usapan ang lahat ng multa na binabayaran ng ating mga kabataan dahil sa ilegal na pabahay sa mga bayan ng Druze. Kaya gaya ng sabi ko, may dalawa tayong antas ng batas. Pero kung nasasamahin natin ang mga ito, masasabi ko na lahat sila ay naglalarawan ng isang napakadiskriminasyon. Larawan tungkol sa kalagayan ng komunidad ng Druze sa Israel. Himayin natin ang mga batas na ito simula sa nation-state basic law na ipinasa ng Knesset noong 2018. Sa madaling salita, itinatakda nito ang pagkakakilanlan ng Israel bilang nation-state ng mga Hudyo na may pambansang sariling pagpapasya, isang karapatang nakalaan lamang sa populasyong Hudyo ng Israel. Itinakda rin nito ang Hebrew bilang opisyal na wika habang ibinaba ang Arabic sa isang espesyal na katayuan. Hanggang ngayon, ang Hebrew, Arabic at Ingles ay magkakapantayang antas. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Pinaprioridad din nito ang pagpapaunlad ng mga pamayanang Hudyo. At dito ko iniisip na pumapasok ang batas ng Kamenets. At ang batas ng Kamenets ay isang batas na tumutulong sa mga otoridad na sugpuin ang ilegal na pagtatayo ng mga gusali. Kaya kung pinaprioridad mo ang mga permit sa pagtatayo, para lang sa mga pamayanang Hudyo, ang mga hindi Hudyo ay madalas na nahihirapan makakuha ng permit sa pagtatayo. Kaya napipilitan silang magtayo ng ilegal. Pagkatapos, may batas ng Kamenets na nagbibigay kapangyarihan sa gobyerno gumawa ng mas aktibong hakbang tulad ng paggiba ng bahay at paglabas ng utos ng pagpapaalis. Ibig mo bang sabihin, dahil sa mga batas na ito, nagiging pangalawang uri ng mamamayan ang mga Hudyo sa Israel? Ganun na ba lahat? Sabihin mo kasama kami. Ang pinakamagandang paraan para ilarawan ito. Ang mga pagbabagong ipinipilit namin sa ngayon at ang pagkakaiba ng deklarasyon ng kalayaan at ng mga batas ng estado ng bansa. Kung kukunin natin ang dalawang ito, masasabi kong manifesto. Kaya meron tayo sa Deklarasyon ng Kalayaan, malinaw na sinasabi na ang Israel ay isang estadong Hudyo na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga mamamayan nito, anuman ang kanilang kasarian, lahi at kulay. Kung saan meron kang nation-state law na tumatalakay lamang sa pagiging Hudyo ng estado. Ang hinihiling lang naman namin nitong mga nakaraang taon ay magkaroon ng isang salita sa mga batas ng estado ng bansa, pantay-pantay. Dahil para kay Amir, bilang apo ng unang miyembro ng Knesset, okay? At isa sa mga leader ng Druze na nagtulak para sa integrasyon ng kabataang Druze sa mga puwersang pansiguridad at IDF noong dekada 50. Si Amir, na naglingkod sa mga unit ng Barashvuts, si Amir na itinuturing ang sarili bilang ganap na Israeli at bahagi ng lipunang Israeli at ng Estado.
Tinatanong ko ang sarili ko kung paano talaga ipinapakita ng mga batas ng nation state. Okay, ang nararamdaman ko para sa estado ng Israel, kung saan nakikita ko ang sarili ko bilang isang hindi Hudyo na Israeli sa estado ng Israel. Pero ang tungkol sa batas ng nation state ay pinag-uusapan nito ang pambansang sariling pagpapasya. Ngayon, ang tinubuang lupa ng mga Druze ay hindi lang sa Israel, kundi pati sa Lebanon at Syria. Traditional, kilala ang mga Druze sa mga bansang iyon sa matinding katapatan sa kanilang bansa. Kaya kung wala ka, sang-ayon ako sa iyo. Kung wala kang pambansang sariling pagpapasya, ayon, yun ang punto. Wala tayong problema doon. Ang katotohanan na ang batas ng estado ng bansa ay tumatalakay sa karapatan ng sariling pagpapasya para sa mga Hudyo at ang katotohanan na ang Israel ay isang bansang Hudyo. Walang duda doon. Hindi namin kinokontra ang puntong yon. Ang hinahanap namin, gusto naming makita. Paano? Isang kabataang Druze na itinuturing ang sarili bilang bahagi ng lipunang Israeli. Isang mahalagang bahagi ng Estado ng Israel. Paano niya makikita at ituturing ang sarili niya sa ilalim ng ganitong batas? Kita mo? Kaya nga namin iminumungkahi na kung ang batas tungkol sa pambansang estado ay dumating sa dulo ng ganitong proseso, kung saan mayroon na tayong mga batas na nagsasalita tungkol sa pagkakapantay-pantay, mga batas na nagbibigay ng pantay na karapatan para sa mga minorya. Meron tayong batas sa pambansang estado at wala tayong problema rito bilang batas. Ang naging problema ay lumipat tayo mula sa isang sitwasyon. Meron tayong isang batas na nag-aalok ng uri ng pagkakapantay-pantay na siyang deklarasyon ng kalayaan. At pagkatapos ng 74 na taon, meron kang mga batas ng pambansang estado na tumatalakay lamang sa mga aspeto ng Hudyo ng estado ng Israel. Kaya gusto mong makita ang salitang pagkakapantay-pantay. Eksakto. Kasi alam mo, wala. Pero alam mo, may isang mahalagang punto na kailangan din nating bigyan pansin. Ang katotohanan ay para sa komunidad ng mga Druze, tinitingnan nila ang mga batas ng estado ng bansa mula sa pananaw ng pagkamamamayan. Sa halip na tulad ng ibang mga minorya sa Israel, kung saan nakikita nila ito bilang bahagi ng Israeli-Palestinian na alitan, at magkaibang-magkaiba ang mga bagay na yon. Kita mo, napakahalaga nito. Kung matatandaan mo, may 2 demonstrasyon sa Tel Aviv noong 2010 at pasensya na at 2018. Kaya nagkaroon ng demonstrasyon ng mga Druze kung saan pangunahing panawagan nila ay ang salitang pagkakapantay-pantay sa loob ng batas ng estado ng bansa. Samantalang ang isa pang demonstrasyon na sumunod makalipas ang 1 linggo ay mas tumalakay kung paano naaapektuhan ng mga batas ng estado ng bansa ang alitan ng mga Israeli at Palestino. Mahalaga ang pagkakaibang yan. Tama. Tulad ng nabanggit ko, hindi lang sa Israel ang pangunahing lugar ng mga Druze. Sa katunayan, karamihan sa mga Druze ay nakatira rin sa Syria, mga 700,000. Ngayon, mahigit 1 taon na mula nang maganap ang massacre ng mga Druze sa Sweda, sa bundok ng mga Druze, kung saan halos 2,000 Druze ang napatay ng mga tribong Bedouin at pati na rin ng ilang puwersa ng gobyerno na sinuportahan o. Hinihikayat ng bagong pamahalaan sa Damasco. Mahigit 1 taon lang ang lumipas mula sa mga pangyayaring iyon. Ano ang ibig kong sabihin? Maari mo bang ibahagi ang kasalukuyang kalagayan ng mga Druze sa Syria ngayon at ang kanilang ugnayan sa Damasco makalipas ang 1 taon? Sa totoo lang, halos wala talagang ugnayan sa pagitan ng bagong pamahalaan sa Damasco at ang lalawigan ng Sweda na karamihan ay mga Druze. At kailangan nating maunawaan yon. Ang komunidad ng Druze sa Sweda na pinamumunuan ni Sheikh Salman al-Hajari
Ang kanilang pinunong pampolitika ay may napakalalim na kawalan ng tiwala sa bagong pamahalaan sa Damasco. Sa katunayan, itinuturing nila ito bilang mga milisya ng ISIS at mga fundamentalistang ekstremistang grupong Islamista na siyang kumontrol sa Damasco. At dahil dito, hindi sila handang makipag-usap o makipagnegosasyon sa bagong pamahalaan sa Damasco. Sa kabilang banda, nauunawaan mo naman yon ng mabuti. Ang bagong pamahalaan sa Damasco ay nakikita ang komunidad ng Druze sa Swaida at ang kanilang pamunuan bilang isang grupo na malinaw na kumampi sa Estado ng Israel. At dahil doon, nagiging napakakomplikado ng buong sitwasyon. Hanggang sa punto na, kung nagkaroon ka ng pagkakataong basahin ang pinakabagong ulat ng United Nations na isinulat ng sugo sa lalawigan ng Sweda at malinaw niyang isinulat, halos walang anumang pag-unlad sa relasyon ng lalawigan ng Sweda at ng bagong pamahalaan sa Damasco. At may malinaw na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig hanggang sa punto na hindi niya nakikita ang anumang pag-unlad sa malapit na hinaharap sa pagitan ng dalawang panig. Ngayon, nakialam ang Israel hindi lang sa salita, kundi pati sa pamamagitan ng puwersang militar upang protektahan ang komunidad ng Druze sa Timog Syria. Hanggang sa anong antas, saan sa Damasco, sinasabi nila na ang pakikialam ng Israel sa kanilang panloob na usapin ay nakakahadlang sa pag-abot ng kasunduan, isang kasunduan para maiwasan ang sigalot sa pagitan ng Israel at Syria. Patuloy na sinasabi ni Punong Ministro Netanyahu, kabilang na yung araw, na hinding-hindi iiwan ng Israel ang kapatid nilang Druze sa Syria. Tama. Sa tingin mo ba, ginagamit din ito ni Netanyahu bilang paghahanda sa nalalapit na halalan para subukang makuha ang boto ng mga Druze para sa kanyang suporta? Sa totoo lang, marami akong tanong tungkol sa kasalukuyang pananaw ng gobyerno sa lalawigan ng Sweda at sa komunidad ng Druze sa Syria. Dahil kung babalikan natin sandali ang Hulyo 2025, maiintindihan natin iyon. Ang interbensyon ng Israel o ng IDF ay dumating lamang makalipas ang 48 oras matapos salakayin ng mga bagong puwersa ng gobyerno ang lalawigan ng Sweda na naging sanhi ng pagkamatay ng 1,700 mamamayang Druze noon. At ang isa pang bagay ay patuloy nating tinatanong, mahigit 1 taon na ang lumipas mula noon. Kaya ano na ginawa ng Estado ng Israel para suportahan ang komunidad ng Druze sa Syria? Kaya pagkatapos ng lahat ng mga pangakong ito mula sa panig ng punong ministro at ng kasalukuyang gobyerno, wala pa tayong nakikitang tunay na pag-unlad sa kalagayan ng mga Druze sa Syria. At nakakalungkot yon dahil sa maraming paraan, itinutulak nito ang mga hindi sang-ayon sa interbensyon na ito. Interbensyon mula sa panig ng Israel na bumalik sa kamay ng bagong ekstremistang gobyerno sa Damasco. Sa kabilang banda, nababawasan nito ang tiwala sa pagitan ng pamunuan sa lalawigan ng Sweda at ng Israel. Kaya ang inaasahan ko ay ang interbensyon ng Israel sa mga usaping Druze sa Syria ay dapat masigit pa kaysa sa nagawa ng gobyerno ng Israel hanggang ngayon. Pero may isa pang punto na kailangan nating maging tapat tungkol dito. Ito ang katotohanan na kailangan nating maunawaan. Interes ng Israel, una at higit sa lahat, na ang komunidad ng Druze sa Timog Syria ay mamuhay ng payapa at maging ligtas. Dahil sila ay nakaupo sa ating hilagang hangganan at sila ang nasa unahan para sa Israel. Hinaharap nila ang bagong ekstremista, fundamentalistang gobyerno ng ISIS na ngayon ay nasa Damasco, suportado ng gobyerno ng Turkey at ni Erdogan. Kaya ito ay isang hamon na makakaapekto sa Israel sa hinaharap. Ngayon, sa ganitong pananaw na nakatuon sa hinaharap,
gusto kong lumihis ng kaunti patungo sa nalalapit na halalan. Tumatakbo ka sa primary election ng susunod na buwan para sa partido ng mga demokratiko sa ilalim ng pamumuno ni Yair Golan. Sino si Yair Golan? Una sa lahat, bakit ang mga demokratiko? At pangalawa, ano ang iniaalok ni Yair Golan tungkol sa isyung ito ng ugnayan ng Israel? O pagbalabalanse ng ugnayan sa pagitan ng mga kapatid na Druze sa Syria, ngunit sinusubukan ding magdala ng positibo at makabuluhang ugnayan sa pamahalaang ito sa Syria. Sige, sasagutin ko ang dalawang bahagi ng iyong tanong. Sa unang bahagi, kailangan kong sabihin na ang Demokratikong Partido ay kumakatawan sa mga halaga, ang aking mga halaga at ang aking mga pananaw para sa hinaharap na Estado ng Israel sa maraming paraan. Pero igit sa lahat, ito ay dahil ipinapakita nito ang paraan na gusto kong makita. Ang Israel bilang isang demokratiko at liberal na estado. At ito ay isang estado na nagbibigay ng pantay na karapatan para sa lahat ng mamamayan nito ayon sa diwa ng Deklarasyon ng Kalayaan. Kaya napakahalaga nito para sa akin. At iyan, masasabi ko, ang pangunahing dahilan marahil kung bakit ako ngayon ay tumatakbo para sa isang pwesto sa Demokratikong Partido. Ngayon, tungkol sa ikalawang bahagi ng iyong mga tanong, naniniwala ako na si Yair Golan bilang dating pinuno ng North Command sa IDF ay lubos na nakakaunawa sa pagiging sensitibo ng rehiyong iyon at lubos na nauunawaan kung gaano kahalaga na ang komunidad ng Druze sa Timog, bahagi ng Syria, ay mamuhay ng ligtas at payapa. At kung paano sila maaring maging ating unang hanay at proteksyon laban sa ekstremistang gobyerno sa Damasco. Ngayon, pinili mong tumakbo sa isang gitna kaliwang partido, hindi particular sa partido ng mga Druze. Sa halalang ito, unang beses sa 50 taon na may partidong Druze na tumatakbo, ang Brit Achim. At ang kanilang puna ay ang mga kandidatong Druze na napabilang sa malalaking partido ay hindi nagawang magdala ng tunay na pagbabago at isulong ang mga issue ng mga Druze. Kaya ano ang nagpaparamdam sa iyo na ang demokratiko ang tamang partido kumpara sa pagtakbo sa isang partidong Druze? Una sa lahat, Hindi ko kayang sang-ayunan ang pahayag na yon. Dahil kung titingnan mo ang komunidad ng mga Druze at ihahambing mo ang kanilang kalagayan noong 1948 at 2026, sa tingin ko ay makikita natin ang malaking pagkakaiba sa napakaraming aspeto ng buhay sa loob ng komunidad ng mga Druze, maging sa edukasyon, kalusugan, transportasyon, pag-unlad ng kanilang mga bayan, at napakaraming aspeto kung saan makikita mo ang mga pagbabagong naganap sa loob ng mga bayan ng mga Druze sa mga taong ito. Kaya naman, hindi ako sangayon sa sinasabi na walang nagbago sa loob ng komunidad ng mga Druze at pareho pa rin ang kanilang kalagayan. Pero sang-ayon ako na dapat din nating tingnan ang basong kalahati, ang walang laman. Kung saan hindi natin maaring baliwalain ang katotohanan na ang komunidad ng mga Druze ay patuloy pa ring nakararanas ng ilang diskriminasyon sa ilang aspeto, kung saan kailangan nila ng mas maraming pamumuhunan, mas maraming kaunlaran at mas higit na suporta mula sa sentral na estado o pamahalaan. At sa bahaging iyon, lubos akong sang-ayon sa sinasabi na kailangan pa natin ng higit pa. Karapat, dapat tayong tumanggap ng higit pa. Ibinigay na natin ang lahat ng kaya natin para sa estado ng Israel at sa seguridad nito. At karapat dapat tayong tumanggap ng bawat suporta mula sa sentral na pamahalaan sa Jerusalem. At dapat magbago ang mga bagay. Dapat baguhin ang batas ng estado ng bansa. Ang batas ng Knesset sigurado dapat tanggalin, alam mo naman. At marami pa tayong kailangang pagbutihin. Kaya tumatakbo ako para sa pwesto sa ilalim ng Democratic Party. Dahil naniniwala ako
na itong partido kung saan natin mapapabuti ang Israel para sa lahat ng mamamayan nito, kabilang ang komunidad ng Druze. At iyon ang mahalagang bagay. At kapag nagkaroon tayo ng gobyerno na tinitingnan ang lahat ng mamamayan bilang pantay-pantay, malinaw na magbabago rin ang kalagayan ng komunidad ng Druze, pati na rin ng lahat ng iba pang mamamayan. Malinaw ang iyong posisyon. Salamat. Lilipat na tayo sa huling bahagi ng palabas, ang rapid fire segment, kung saan ipapakita ko ang 3 larawan. Sa madaling salita, sabihin mo sa akin ang unang pumapasok sa isip mo. Ito ang unang larawan. Ito ay sina Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at Pangulong Ahmad al-Shara ng Syria sa White House. Hindi ko siya makakamayan. Alin sa kanila? Doon sa nasa kanan. Pagkatapos mo ng maligo, sige. Lumipat tayo sa susunod na larawan. Ito ay mga nagluluksa na nagtipon sa paligid ng kabaong ni Druze, Israeli Lieutenant Colonel Salman Habka. Sabat Habka sa bayan ng Yanuk-Yanukchat sa Hilagang Israel noong Nobyembre 3, 2023. Tumatakbo ako para sa isang posisyon upang gawing tipan ng buhay ang tipan ng dugo sa pagitan ng mga Druze at ng mga Hudyo at ang Estado ng Israel. Sige, ang huling larawan ay si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey. Napakadelikadong leader. Hindi ko siya pagtitiwalaan. At isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin protektahan at ipatupad ang seguridad ng komunidad ng Druze sa Timog Syria ay dahil sa taong ito. Napakalinaw na niyong posisyon. Salamat muli, Amir Khnifes, sa pagsama at pagbabahagi ng mahalagang posisyon ng komunidad ng Druze ng Israel. At nais kitang batiin ng good luck sa primarya sa susunod na buwan. Salamat. Hanggang dito na muna tayo. Salamat sa pagsama. Abangan ulit kami sa susunod na linggo dito sa On The Record. Makikita ninyo ang episode na yon at lahat ng mga naunang palabas sa YouTube at Spotify. Salamat sa panonood.